Paano mararamdaman ng isang lalaking dating pinaka-idol ng milyon-milyong Pilipino? Ang lalaking ang pangalan ay naging simbolo ng tapang, determinasyon at pagmamahal sa laro. Na biglang malalaman niyang ang kanyang katawan ay hindi na katulad ng dati, ngunit ang kanyang puso para sa basketball ay hindi pa rin nagbabago? Paano posible na ang isang lalaking naglaro ng basketball ng mahigit 3 dekada? Ang lalaking tinatawag na The Living Legend ng Philippine Basketball ay ngayon sa edad na 80 ay nanatiling aktibo, nanatiling konektado sa laro at nanatiling inspirasyon sa bawat Pilipinong nagmamahal sa basketball? Paano nararamdaman ng mga Pilipinong lumaki na may Robert Jaworski bilang kanilang basketball hero, ng mga taong nanood sa kanya sa PBA, ng mga taong nagtayo sa kanilang upuan sa bawat exciting na laban niya, na makita ang kanilang idol ngayon sa edad na 80? At ano ang tunay na legacy ni Robert Jaworski, hindi lang bilang isang basketball player, kundi bilang isang ama, isang lolo, at isang Pilipinong nagbigay ng kanyang buong buhay para sa laro na mahal niya? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Kaalam PH. Para maunawaan kung gaano kahirap ang nagawa ni Robert Jaworski, kailangan muna nating bumalik sa simula ng kanyang kwento. Hindi sa PBA, kundi sa mga kalsada ng Pandacan. Si Robert Jaworski Sr. ay ipinanganak noong Hulyo 26, 1944. Lumaki siya sa Pandacan, Maynila, isa sa mga pinakamahirap na lugar sa buong Metro Manila. Sa Pandacan, ang buhay ay hindi madali. Kahirapan, karahasan, kawalan ng pagkakataon. Para sa maraming kabataan sa Pandacan, ang mga kalsada ay puno ng mga panganib na maaaring magdulot ng masamang kinabukasan. Ngunit si Robert ay nahanap ang kanyang kaligtasan sa basketball, sa mga simpleng korte ng Pandacan. Doon unti-unting lumago ang kanyang talento. Hindi siya ang pinakamatangkad, hindi siya ang pinakamalaki. Ngunit may isang bagay si Robert na hindi mabibili ng pera. Ang puso, ang determinasyon na hindi sumusuko kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Ang kakayahang gumawa ng mga bagay sa korte na hindi mo inaasahan mula sa isang lalaking hindi naman ang pinaka-atletiko sa kanyang henerasyon. At sa puso at determinasyong iyon, nagsimulang lumago ang kanyang pangalan sa Philippine basketball. Naging bahagi siya ng Ginebra San Miguel, ang team na naging simbolo ng kanyang legacy. Sa Ginebra, nahanap ni Robert ang kanyang tunay na tahanan sa basketball. At ang Ginebra fans, ang mga barangay Ginebra fans na kilala sa buong Pilipinas bilang isa sa mga pinaka-passionate na fan base sa buong Asia, ay nahanap din ang kanilang tunay na idol. Isipin mo ang karera ni Robert Jaworski sa PBA. Mahigit 3 dekada ng paglalaro, mahigit 3 dekada ng mga laban, ng mga kampyonato, ng mga memorable na moments na naging bahagi ng kasaysayan ng Philippine basketball. Ngunit ang kwento ni Robert ay hindi lang tungkol sa mga kampyonato at mga award. Ito ay tungkol sa kung paano siya naglaro. Sa bawat laban, si Robert ay nagbibigay ng lahat, hindi lang ang kanyang talento, kundi ang kanyang puso, ang kanyang dugo, ang kanyang determinasyon na hindi sumusuko kahit gaano kahirap ang sitwasyon. At iyon, ang paraan ng kanyang paglalaro, ang nagpabago ng Philippine basketball. Ipinakita niya sa bawat batang Pilipino na ang laki ng katawan ay hindi ang nagtatakda ng laki ng iyong kakayahan. Na ang determinasyon at puso ay maaaring magdulot ng tagumpay na hindi mo inaasahan. Na ang isang lalaking lumaki sa Pandacan, isang lalaking walang espesyal na pribilehiyo, walang world-class na pasilidad, ay maaaring maging pinakasikat na basketball player sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit narito ang mga tanong na dapat nating itanong. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawa ang maglaro ng mahigit 3 dekada sa pinakamataas na antas ng Philippine basketball? Paano niya nagawa ang manatiling relevant, manatiling epektibo, manatiling inspirasyon sa loob ng napakatagal na panahon? Ang sagot ay nasa 3 bagay. Una, ang pagmamahal sa laro. Si Robert ay hindi naglaro para sa pera, hindi naglaro para sa katanyagan, hindi naglaro para sa mga award. Naglaro siya dahil mahal niya ang basketball, at ang pagmamahal na iyon, ang tunay na pagmamahal sa laro, ang nagbibigay sa kanya ng lakas para magpatuloy kahit mahirap. Pangalawa, ang disiplina.
Sa loob ng mahigit 3 dekada, si Robert ay nanatiling disiplinado sa kanyang training, sa kanyang lifestyle, sa kanyang dedikasyon sa laro. At iyon, ang disiplinang iyon, ang nagpahintulot sa kanya na maglaro ng mas matagal kaysa sa karamihan ng mga manlalaro ng kanyang henerasyon. Pangatlo, ang pamilya. Para kay Robert, ang basketball ay hindi lang isang laro. Ito ay isang paraan para ibigay sa kanyang pamilya ang buhay na hindi niya nagawa sa pandakan. At ang motivasyong iyon, ang pagmamahal sa kanyang pamilya, ang nagbibigay sa kanya ng pinakamalakas na dahilan para magpatuloy. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, ang tunay na legacy ay hindi ang mga trophy at award. Ang tunay na legacy ay ang mga buhay na nabago mo, ang mga taong naapektuhan mo. Ang mga batang nagpasya na maglaro ng basketball dahil nakita nila si Robert at naniniwala silang kung kaya niya, kaya nila rin. Para sa mga Pilipinong nagdadala ngayon ng mabigat na pasanin, mga nagtatrabaho ng husto para sa kanilang pamilya, mga naramdamang ang mundo ay laban sa kanila, tandaan ninyo ang kwento ni Robert Jaworski. Ngayon, sa edad na 80, ano ang ginagawa ni Robert Jaworski? Hindi siya natutulog sa kanyang mga naabot. Hindi siya nakatayo sa gilid at nanonood lang. Aktibo pa rin siya. Konektado pa rin sa basketball. Konektado pa rin sa mga taong nagmamahal sa kanya. Ngunit ang pinakaimportanteng bahagi ng kanyang buhay ngayon ay hindi ang basketball. Ito ay ang kanyang pamilya. Ang kanyang mga anak, kasama na si Robert Jaworski Jr. na kilala rin sa Philippine basketball, ay patuloy na nagdadala ng kanyang legacy sa susunod na henerasyon. Ang kanyang mga apo, ang mga batang lumaki sa kwento ng kanilang lolo, ang mga batang alam na ang pangalan ng Robert Jaworski ay isang pangalan na dapat igalang, ay ang pinakaimportanteng bagay sa kanyang buhay ngayon. Ngunit hindi lang ang pamilya. Ang kanyang kalusugan, ang kalusugan ng isang lalaking nagbigay ng kanyang katawan sa basketball sa loob ng mahigit 3 dekada, ay isang bagay na ngayon ay kailangan ng mas maraming atensyon. Ang mga taon ng paglalaro, ang mga taon ng physical contact, ng mga injury, ng pagpupumilit ng katawan sa mga limitasyon nito, ay may kapalit. At ngayon, sa edad na 80, si Robert ay nakikipaglaban sa isang bagong uri ng laban, hindi sa isang basketball court, kundi sa kanyang sariling katawan. Ngunit katulad ng ginawa niya sa bawat laban sa PBA, hindi siya sumusuko. Nagpapatuloy siya, nakikipaglaban siya, at sa bawat araw na nagigising siya, sa bawat araw na nakikita niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga apo, ang mga taong nagmamahal sa kanya, may isang bagay na nananatili, ang pasasalamat. Ang pasasalamat ng isang lalaking lumaki sa pandakan nang walang anumang garantiya ng tagumpay at naging isa sa pinakasikat na Pilipino sa kasaysayan ng sports. Sa kabila ng lahat ng taon, sa kabila ng lahat ng nagbago sa kanyang buhay, may isang bagay na hindi nagbabago para sa mga Pilipinong nagmamahal kay Robert Jaworski: ang respeto, ang pagmamahal, at ang pasasalamat sa isang lalaking nagbigay ng kanyang buong buhay para sa laro na nagbigay ng kasiyahan sa milyon-milyong Pilipino. Sa bawat pagkakataon na lumabas si Robert sa publiko, sa bawat event, sa bawat basketball game na dinaluhan niya, ang reaksyon ng mga tao ay palaging iisa: pagmamalaki. Pagmamalaki na siya ay Pilipino. Pagmamalaki na ang isang lalaking lumaki sa pandakan, isang lalaking walang espesyal na pribilehiyo, ay naging isa sa pinakasikat na basketball players sa kasaysayan ng Asya. At para sa mga Barangay Ginebra fans, ang mga fans na kilala sa buong Pilipinas bilang isa sa mga pinaka-passionate na fanbase sa buong Asya, si Robert ay hindi lang isang dating manlalaro. Siya ay isang simbolo ng lahat ng bagay na kinakatawan ng Ginebra. Ang tapang, ng determinasyon, ng pagiging matatag sa harap ng mga hamon, at ng pagmamahal sa laro na hindi nawawala kahit gaano karaming taon ang lumipas. Ngunit higit sa lahat ng ito, higit sa lahat ng mga award, mga kampyonato at mga recognition, ang pinakaimportanteng legacy ni Robert Jaworski ay ang mga taong naapektuhan niya. Ang mga batang lumaki na may kanya bilang kanilang basketball hero. Ang mga lalaking nagpasya na maglaro ng basketball
dahil nakita nila si Robert at naniniwala silang kung kaya niya, kaya nila rin. At ang mga Pilipinong natutunan mula sa kanyang kwento na ang pinagmulan mo ay hindi ang nagtatakda ng iyong kinabukasan. Yang kwento ni Robert Jaworski ay hindi lang isang kwento ng isang basketball player. Ito ay isang kwento ng isang Pilipino, ng isang lalaking lumaki sa kahirapan sa mga kalsada ng Pandacan at nagpasya na ang kanyang talento at determinasyon ay gagamitin niya para baguhin ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. Para sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga kabataang ngayon ay naghahanap ng inspirasyon sa mga taong naramdamang ang kanilang pinagmulan ay hadlang sa kanilang tagumpay. Ang kwento ni Robert ay isang malinaw na mensahe. Una, ang pinagmulan mo ay hindi ang nagtatakda ng iyong kinabukasan. Si Robert ay lumaki sa Pandacan, isang lugar na para sa maraming tao ay simbolo ng kahirapan at kawalan ng pagkakataon. Ngunit para kay Robert, ang Pandacan ay hindi isang hadlang. Ito ay isang pundasyon, isang lugar na nagturo sa kanya ng tiyaga, ng determinasyon, at ng kakayahang harapin ang mga hamon ng walang takot. At iyon, ang mga aral na natutunan niya sa Pandacan, ang nagdala sa kanya sa pinakamataas na antas ng Philippine basketball. Pangalawa, ang pagmamahal sa iyong ginagawa ay mas mahalaga kaysa sa anumang award o recognition. Si Robert ay naglaro ng basketball ng mahigit 3 dekada, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa katanyagan, kundi dahil mahal niya ang laro. At ang pagmamahal na iyon, ang tunay na pagmamahal sa iyong ginagawa, ang nagbibigay sa iyo ng lakas para magpatuloy kahit mahirap. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, ang tunay na legacy ay hindi ang mga trophy at award. Ang tunay na legacy ay ang mga buhay na nabago mo, ang mga taong naapektuhan mo, ang mga batang nagpasya na maglaro ng basketball dahil nakita nila si Robert at naniniwala silang kung kaya niya, kaya nila rin. Para sa mga Pilipinong nagdadala ngayon ng mabigat na pasanin, mga nagtatrabaho ng husto para sa kanilang pamilya, mga naramdamang ang mundo ay laban sa kanila, tandaan ninyo ang kwento ni Robert Jaworski. Isang lalaking lumaki sa Pandacan nang walang anumang garantiya ng tagumpay, ngunit sa pamamagitan ng kanyang puso, kanyang determinasyon at kanyang pagmamahal sa laro, naging isa siya sa pinakasikat na Pilipino sa kasaysayan ng sports. At ngayon, sa edad na 80, nanatili siyang isang inspirasyon, hindi dahil sa kanyang mga naabot sa basketball, kundi dahil sa kung paano siya namuhay, nang may integridad, nang may pagmamahal sa pamilya, nang may pasasalamat sa bawat pagkakataon na ibinigay sa kanya ng buhay. Iyon ang tunay na legacy ni Robert Jaworski. Iyon ang aral na dapat nating lahat ay dalhin sa ating sariling buhay. Dahil sa huli, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming kampeonato ang iyong nanalo. Nasusukat ito sa kung gaano karaming buhay ang nabago mo. At si Robert Jaworski, ang lalaking lumaki sa Pandacan at naging the living legend ng Philippine basketball, ay nagbago ng buhay ng milyon-milyong Pilipino. Iyon ang kanyang tunay na kampeonato. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan. Maraming salamat.